Doon tayo nag-uumpisa kay Nat. Ayan, no? Guardia di bahay yan. Guardia di bahay. Ngayon po ay... Ano mo ngayon? Good morning. Hello. It's June. Ano naman ito kasi? Ito tayo. Ngayon. 19 na. Okay, okay. June 19, no? It's June 19. Nalalapit na tayo. Oh, liwali na. Lisanin ng June. Mga kautao. Oh my God. Lumalaki pala yung kahoy na yan. It's moving up. No? It's moving up. Very fast. Alright. Good morning. Mukhang balik Senado pa rin ang ating topic for today na po dahil sa binunyag hapon ni Senator Ping Lacson na makiling po. Ano po? Kilingan. Na hindi pala libre yun, ano? Yung Senate impasse na tinatawag sa leadership chaos daw ni Alan Peter Cayetano. Bagkos, it cost us, taxpayers, 700 million. Or almost or around or more than, no? My God, kasi di mo may pagkakaila na sa ahod pa lamang ng mga senador ay nasa 300,000 dyan kada isa, no? Ay yung kanilang office maintenance, mga gamit, tapos mga office staff, personnel. Cost a lot of money. Ayun ako. Ang problema dyan, wala namang kaso kung sumasahod sila dahil karapatan naman nila yun, ano? Ang problema lang dyan, sumahod sila for 28 days, no? Na walang naipasang bill, walang natalakay na bill, walang progreso, no? Wala silang ginawa. Yung kanilang legislative work, wala talaga. Zero, as in. Stand still. Maliban sa I don't know people, pero alam nyo naman kung sino nang host to blame for that stand-off. Kasi nga naman, kung hindi sana inisip ng kampo ni APC na isaksak, ipasok kahit na napakadelikado para kay Bato de la Rosa, ano po? Kasi almost guaranteed yun nahuhulihin talaga siya. Dahil nga lumabas na nga yung kanyang ICC arrest warrant, pero sinaksak pa rin talaga ni Cayetano. Sinalaksak pa rin na yan. Makiling po yan. Pinilit pa rin talaga ni Cayetano na ipasok niya. At inamin pa niya na oh my God, sa kanyang kotse raw talaga sumakay si Bato de la Rosa. Oh, papuntang Senado. Oo nga naman, para safe siya. Pagdating sa mga gwardiya ng Senado, okay, saludo lang yun. Ganito nga yan, Boss Alat. Oh, sir, gano'n, good morning. Ganun lang. Kahit na hindi magpakita si Bato de la Rosa sa likuran, no? Ganun lang simple yun. Ano ang purpose noon kahit na delikado? Siyempre, para makakalap nga naman sila ng 13 na boto. No? Ano yun? Nangyari yun, May 28 yun. May 28 yun, my God. So, gano'n, nagpatuloy yung Senado ng gano'n na magulo, no? Dahil on that day mismo, naghabulan sa loob ng Senado dahil sa nga ng NBI ng arrest warrant sana kay Bato de la Rosa. At dahil dalawang babae raw ng NBI ang
Tingnan natin yung muna yung dalawang ibon na yan. Lalabing-labing yung dalawang ibon na yan dyan eh, oh. Oh, oh yan, nagliparan na sila. Yan. Inisyo yung waran, tapos bigla raw itinulak yung dalawang babaeng NBI ni De La Rosa. Sabay tumakbo, at saka yun na nga, nangyari po yung takbuhan doon sa loob ng Senado. No? Nagkandara pa si De La Rosa, my God. Puti hindi siya natake sa puso sa pag-botox niya. Kung nagkaganon, sino masisisi doon? Si Alan Peter Cayetano yun. At yun nga, paulit-ulit po tayo. Ano yung purpose nun? Diba? Anong purpose? Alam na natin, for all intents and purposes, ay para kontrolin nga nila yung Senado. Dahil nga sa napipintong impeachment trial ni Sara Duterte. Oh, bakit? Sino ba si Alan Peter Cayetano? Okay, baka hindi nyo sige. Si Alan Peter Cayetano ay kinuhang Vice President noon ni Rodrigo Duterte. Running mate niya yan noong 2016 elections, no? Pero tinalo naman siya, ningunod-ngud siya doon Leni Robredo. Dahil kung si Leni Robredo ay naka 13 million, my God, wala pa atang 5 million ng boto ni Alan Peter Cayetano. Ganon siya kapopular, mga kapatid. Kahit na kumbaga si Duterte ay popular, pero hindi pa rin siya dinala talaga. But nevertheless, duly rewarded din naman yung kanyang pagiging running mate. Dahil na on that naging siya, naki-power sharing siya sa speakership, no, sa House noong congressman siya. After that, naging pa siya, DFA secretary, no. Hindi pa yan, foreign affairs pa yan. So duly rewarded. Kaya siguro for him, this is now the time to pay back, no. At ganon din ang nasa isip siguro ni Tobats, na I must make my own supreme sacrifice, even though how much it takes to do it. Yun. Sinalaksak niya doon after almost 7 months of hiding. Sinalaksak niya yung sarili niya sa Senado, nagkagulo-gulo, no? So, ayun na nga. On that day, May 28, nagkaroon na ng stand-up ang Senado, no? Dahil kahit na nabraso nila ang liderato kay Tito Soto, nakapagdeklara sila ng mga committees dahil after that voting, na nanlilisig pa yung mga mata doon ni Tobats, drama-dramahan pa siya na, pagka na pinapasok ako, hindi niyo ako pinapapasok. Anong gusto kong gawin? Papasok ako, ayaw niyo ako papasukin. Diba? May mga ganun siya na drama. My God tayo. Ang drama-drama, pero takot naman sa arrest warrant. Hindi ba kagaya ni Laila de Lima nung pinakulong ni Duterte hinarap niya sa Senado? Naman siya nagtatatakbo. Si Laila, kababaeng tao, di ba? 7 years na kinulong yan. Tayo. Taiwan. Ewan ko na lang. So, madalit salita. Ano lang nangyari ngayon? Nagkaroon na Senate impasse magmula noong May 28. Tapos okay, 2 days na straight na walang session. So, nagtawag sila. Nagkaroon na sila ng sarili nilang session. Ang itong grupo nila, nila Gatchalian, Ping Lacson, Tito Soto, dalawang Tolpo brothers, si Iko, si Ma'am, at all of a sudden, etc. Iba pa, at et al. All of a sudden, teka, 11 pa lang sila noon, pero wala naman yung kabila. So nagkaroon sila ng ngayon.
nagdeklara sila appoint nila si pro tempore acting president si Gatchalian during that day. May trio, yun, John Trio, ha? John Trio. Oh. Question din yan, ng mga, ng mga sa kabila. So, at nasundan ito, no? Pangalawang araw ng kanilang pagpupulong, session, sa Senado, bigla sumulpot si Escudero. So, naging 12 sila. Yung 11-11, naging 10-12. No. So, bokya na naman si Alan Peter dahil it's really hard to hold, to control anything that beyond your control talaga eh. Kasi, whether we like it or not, ang nakaupo sa Malacanang ngayon, hindi naman Duterte. Kahit naman amigo ang nakaupo sa Malacanang, hindi naman papayag si amigo na basta-basta paglalaroan, no? Ng mga people who are not in power, no? Kasi meron yan kasabihan dyan na sinasabi nga nila always na what are we in power for? Ano tayo? Tayo paglalaroan? Hindi ganun. Other way around yan parati. Kayo naman, no? Hinihingal lang tuloy ako eh. Sa background na natin yung ating NGCP na marker, no? Supposedly tapos na tayo dyan eh. Pero okay lang magngangak-ngak. I talk, I walk, no? Sige, tira pa. Ito na ngayon. Yung Senate impasse na yan, marami nang umaaray. Hindi lang yung mga taong bayan, kundi pati na Malacanang. So, ano ginawa ni Marcos? Ay tumawag, nagpatawag siya ng special session ng both houses of Congress, no? Kasi na, lower house, upper house, nagkaroon, no? Pero as expected, hindi naman dadalo doon yung mga, ay nako. Yung maraming fried chicken doon sa Cayetano Group, hindi sila mag-a-attend. Pero nag-attend si Villanueva. So that made it 13. OMG. Diba? Doon nagtuluyan tumimbuwang ang bangka ni Alan Peter. Dahil yung parati niya pinaggangak-ngakan na tatlo ang librong pinanghahawakan ko. Ang konstitusyon, ang Biblia, at ang Senate rules. OMG. So, ayun. 13 na nga ni. Andiyan na si Villanueva. So, ayun. Madali salita. Nagkaroon ng eleksyon. Duly elected na ngayon na president ng Senado. Si Gatchalian. Etc. Pati mga committees. Kumbaga, yung hinahanap nilang legitimacy, nandun na. So, kaso lang, para kay Villanueva, maraming bashers. Siyempre, kung mo daw may kasong hinaharap si Villanueva, kaya napilitan daw itong tumambling, umanib. So, alam nyo na. That is the long and short of it, no? Saying, okay, paalam na muna tayo. Let's say goodbye for a while. Have a nice day, mga kautaw. Tayo tuloy na nagmamasid, nag-iimbestiga, nagpapile ng mga balita, news files, at nag-uulat sa bayan ng mga issues, bayan news. Okay, this is I Talk, I Walk saying good morning sa lahat po.